Magandang umaga, mga ka-OFW, brother and sister. Ngayon pong umaga ay ito po ang unang araw na aking pagsisimula ng pagdidevotion. Unang umaga na simulan natin ang pagpapasalamat, pagbabalik ng pagmumuni-muni o pag-alala sa buong magdamag, sa buong maghapon, sa buong araw na nakalipas na kabutihan ng Diyos. Tayo po ay magpasalamat kay Lord sa buhay na araw-araw na bibigay niya na pag-iingat at pagpapala. Ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan niyo ako na tayo ay panandaliang manalangin ng sa gayon, ang ating Diyos ay ating makanaig at mapasalamatan sa ating buong magdamag na aming pagtulog. Morning devotion po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang aking Diyos na hindi nagbabago, ang aking Diyos na hindi nagkukulang, ang aking Diyos na tapat mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri kita, Panginoong Hesus. Sinasamba kita, O Lord. Ikaw lamang ang Diyos ng kataas-taasan. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na nagmamahal ng walang kondisyon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nanunumbat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na walang hindi mapangyayari, O God. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na binibigay mo sa amin sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat segundo. Maraming salamat po sa buong magdamag ng aming pagtulog na mapayapa at masarap. Salamat pong muli ngayong umagang ito. Lord, ano man po ang aming mga naisip, na salita o nagawa, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng anumang aming nabibitawang mga salita na hindi namin namamalaya, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, dalangin namin ang paghahari mo lagi sa aming buhay, sa bawat segundo at sa bawat oras. Lord, dalangin namin, Lord, na panatilihin mong malinis ang puso namin, ang isip namin, at panatilihin mo, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo, O God, ang anumang lalabas sa aming mga labi. Bigyan mo kami ng wisdom sa bawat segundo at sa bawat araw ng aming pamumuhay. Pagharian mo po, Panginoon, ang buhay namin sa buong maghapon. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito, sa panibagong umagang ito, sa panibagong bukang liwayway. Salamat po sa panibagong buhay na oras na ito, Panginoon. Lord, kahit sang saglit lang, we pray, Father God, heaven and earth, wag mo po kami iiwan, ni pababayaan. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming hininga, ikaw ang aming kalusugan, ikaw ang aming hangin. Lord, lukuban mo kami ng banal na dugo at Espiritu Santo. Yakapin mo po kami ng mapagpalang kamay. Lord, i-cover mo kami ng Holy Blood and Holy Spirit, malayo sa anumang mga masamang espiritu ng mga karamdaman, ng mga virus, Lord God. Salain mo po ang bawat hangin na aming malalanghap. Tulungan mo po kami sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw na ito, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming tanggulan sa oras ng aming kagipitan. Lord, sabi mo nga po sa iyong mga salita, ang salita may buhay, higit na mabisa kaysa alinman tabak na magkabiday talim, ultimong kasukasuan at utak ng mga buto, ultimong mga kaluluwa na nagkakahiwalay, Panginoon, na ikaw ang nakatataho at nakaalam nito. Lord, lahat ng mga salita mo ay aming pinanghahawakan. Ikaw ang aming tanggulan sa oras ng aming kagipitan. Ikaw ang aming magtunay na manggagamot, Panginoon. Ikaw ang aming provider, Jesus Christ. Maraming salamat po. Dalangin namin ang buong maghapong ito. Ikaw ang aming maging kasama simula sa umpisa hanggang wakas. Maraming salamat po. Ikaw ang aming Diyos sa buhay at dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Ito ang buhay namin dito sa Doha, Qatar. Ito ang life po namin. Pagkagising po sa umaga, magpuri tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo, i-acknowledge natin ang araw-araw na pag-iingat niya at pagpapala, sapagkat ang wala pong pinaka
mahalagang kayamanan at biyayang binibigay ng Diyos, kundi po ang ating buhay, kalusugan at kalakasan. Kahit po isang damakmak ang iyong pera, kung ikaw naman po ay nakaratay at may dinadamdam, mabibigat na karamdaman, parang wala pong saysay, wala pong kwenta ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay may karamdaman, ikaw ay nakaratay. Samantalang kung ikaw ay malusog, malakas, nakakagalaw, marami kang pwedeng gawin sa buong maghapon. Kaya mga kapatid, kailangan po natin na ang bawat oras, ang bawat araw, ang bawat segundo, huwag natin sayangin. At tayo laging magpuri, magpasalamat sa Diyos sa bawat umaga na ito. Ipagpasalamat natin sa Diyos, hingin natin ang kanyang guidance, ang kanyang gabay, upang tayo ay lahat ng gagawin natin ay hindi tayo magkamali. Lahat ng sasambitin ng ating mga dila, sapagkat ang dila, kapatid, ay napakatalas ng dila natin. Bigyan tayo ng wisdom ng Lord, lagi natin hingiin sa Panginoon na ang bawat anumang ating bibitawang mga salita, dapat ito ay nakaka-bless. Ito man ay maging matalas, pero ito ay may ikatutuwid. At ito ay siguraduhin natin ito ang kalooban ng Diyos na ito ay maging pagpapala sa ating kapatid. Maraming salamat sa buhay kong ito, sa araw na ito, sa panibagong umaga. Itong araw na ito, Panginoon, ito ang araw ng aking unang pagbibideo na ipinapaalam ko sa lahat, sa buong mundo, sa lahat ng tao. Huwag tayong bibitiw, ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok. Huwag tayong bibitiw. Sa Diyos tayo tatawag, sapagkat ang lahat ay sa Diyos lang natin mararanasan. Sapagkat ang Diyos ay hindi marunong manumbat. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagpapatawad. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ang Diyos ay laging nandiyan, naghihintay sa atin. Minsan tayo lang ang nakakalimot sa Kanya. Mas mayroon tayong inuuna, pinirioritize kaysa sa Kanya. So ngayon, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, unahin po natin ang Diyos sa umaga. Magpasalamat po tayo, purihin natin siya, hingin natin ang Kanyang guidance. Maraming salamat sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na aking buhay na pinagmulan ng lahat kung bakit ako nandito sa Doha, Qatar. Nais ko lamang ipagpatotoo sa inyo, alam nyo mga kapatid, kapag ikaw ay nag-umpisa sa umagang nagpuri at nagbulay, nagbasa-basa ng mga salita ng Diyos, sasabihin, ito po ang inspiration verse po, Panginoon, ng ating Diyos. Sinasabi po niya dito sa ating banal na kasulatan sa Lucas 6. Ang title po nito ay Ang Mapalad at ang Aba. Sinasabi po sa ating banal na kasulatan, sabi niya dito sa verse 20, sabi niya, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sa verse 21, mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. So, ito po ang sabi ng Diyos. So, tayo mga dukha, tayong nakakaranas ng gutom, tayong mga nakakaranas na tumatangis, sa pamagitan ng ating Diyos, kung ito ay ating idudulog, walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat sa Kanya ay walang imposible. Kung paano niya nilikha ang langit at lupa, kung paano niya tayo binuhay, sa sinapupunan ng ating ina, lahat ng anumang bagay, Diyos ang gagawa ng pamamaraan. Ang nais lang ng ating Diyos ay tayo ay lumapit sa Kanya, dumulog sa Kanya tayo umiyak, sapagkat bawat luhang lumalabas sa ating mga mata, ito ay nakararating sa kalangitan. Ang nais ng Diyos ay isang dalisay na puso, isang genuine na pagtanggap, isang tunay na pusong pagpapakumbaba na
isang tunay na pusong pag-amin na tayo ay tunay na nagkasala sa Kanya at sa ating kapwa. At alam ng Diyos yung tunay na humihingi ka ng kapatawaran. In sincere heart, forgiveness, yun ang nais ng Panginoon. At i-surrender natin sa Kanya lahat ng ating mga kahinaan, sapagkat sa atin sa sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Diyos lang ang may kapangyarihan makapagbabago sa ating sarili. Yun ay kung hihingi natin sa Panginoon. Ito po ay totoo. Totoo po ito. Sa aking sarili, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Kung noon ay ako ay ayaw kong mapagsasabihan, ayaw kong napapangaralan, ayaw kong nakikinig. Kung ako noon ay ayaw nang napupuna, kung ako noon ay mataas ang pride, pero lahat ng mga bagay na ito, dahil kay Jesus, dahil sa salita niya, dahil sa pagpakikinig ko, dahil sa pagbubulay ko at pagsasaliksik ko ng banal na kasulatan na ito ng Biblia ng ating Diyos. Dahil sa aking pakikinig sa mga payo, importante po talaga ang nakikinig. At hindi lang po basta nakikinig. Nakikinig po tayo diretso dito sa ating puso. Iniisip-isip natin, binubulay-bulay natin, tinatanggap natin. At importante po yung talagang humble heart. Yung talagang idadown mo ang sarili mo. Talagang aaminin mo na ikaw ay makasalanan. Na ikaw ay may mga kahinaan. At aaminin mo ikaw ay may mga maling nagawa. Yun po ang nais ng Panginoon. Kaya minsan po, sabi nila, hindi ako magkakapera dyan. Bakit? Dasal ako ng dasal. Hindi naman natutupad ang mga hinihiling ko sa Panginoon. Dahil po, meron tayong hindi nagagawa. Dahil hindi natin maisurrender yung mga pag-uugali natin. Alam natin sa ating sarili na tayo ay judgmental. Alam natin sa ating sarili na tayo ay mapanghusga, na tayo ay ma-pride, na ayaw natin na nasasagi ang ating ego, na ayaw natin na tayo ay napagsasabihan ng ating mga mali. Yun ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay mabago. Na kung meron sa atin nag-advise na kapatiran o pastors o isang kaibigan, yun ay instrument na ginamit ng Panginoon upang ipakilala ikaw na kung sino ka, who you, anong meron kang pag-uugali, na kung bakit ka ganyan. Hindi ka nagbabago sa kalagayan mo at hindi mo na-achieve ang mga hinihiling mo sa Panginoon, ang mga prayers mo. So, minsan yun ang nagiging harang, kapatid. Yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo nararamdaman ang kapangyarihan at ang katugunan ng Panginoon sa mga hinihingi natin. Yun po ang masaklap na katotohanan. Masakit po talaga tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan, doon tayo magiging malaya. Ang katotohanan, doon tayo magiging magkakaroon ng kapayapaan. At doon natin mababago ang hindi karapat-dapat na pag-uugali natin sa ating kapwa. Magiging salamin tayo sa kanila. Kasi bago natin punain at bago natin i-correct ang maling gawa ng ating kapwa o kapatid, dapat mismo sa atin, nakikita nila sa ating sarili na tama ang ating ginagawa sa salita, sa isip at sa gawa. Kailangan sa bawat salita na lalabas sa ating bibig, pag-isipan natin na maraming beses kung ano ang ating mga kilos. Kailangan din hindi tayo masasabihan ng hindi kalugod-lugod sa Diyos o nakakasakit sa ating kapwa. Lahat ng bagay ng ito, naniniwala ako kung ang ating bawat bibitawang salita sa ating mga kilos, sa ating mga pag-iisip, at kung tayo magbibigay ng advice sa ating kapwa, naniniwala ako na makikinig siya at mararamdaman niya yung totoong love and concern. Mararamdaman ng tao yun kung tayo totoong sincere sa panalangin para sa Kanya at sincere tayo sa sinasabi natin sa Kanya. Minsan, talagang masakit pag sinabing katotohanan. Pero later on, na-realize mong tama nga naman. Totoo na ako ay ganon, kailangan kong baguhin. Yun ang nais ng Panginoon.
Kailangan natin baguhin ang ating pag-uugali na hindi nakakabuti sa ating pagkatauhan, na magiging hadlang o harang para to ay makapagbigay na advice sa iba at para matugon ang ating panalangin sa ating dakilang Diyos. Ito po muna ang aking maibibigay ngayon sa Lucas 6 verse 20 at 21. Tandaan ng kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tandaan ninyo ang sabi ng Diyos, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa atin. Sa inyo, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Ang ibig sabihin nito, Panginoon, kung dudulog tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, sa Kanya natin hilingin. At ang Diyos ang gagawa ng pamamaraan kung paano tayo tutugunin sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. So maraming salamat po mga kapatid, mga ka-OFW. Dalangin ko nawa itong unang pagbibideo ko na ito ay mayroon kayong kapulutan na aral, inspiration ng words of God, at ang sinasabi kong ito ay talagang buhay na katotohanan na aking naranasan sa aking buhay, sa aking pagiging isang tunay na anak ng Diyos, sa aking tunay na tinanggap ko ang aking Diyos na aking tagapagligtas, na tunay na aking Diyos na aking provider sa lahat ng aking pangangailangan, at tunay na Diyos nagbago sa aking buhay, sa aking katauhan, sa aking pag-uugali, sa isip at sa salita. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Mami Dens, na muli nagpapasalamat. Nawa ay magustuhan ninyo ang simpleng devotion ko na ito, ang simpleng pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Nawa po sana ay maging inspirasyon ninyo at tulad ng pagkain, ito po ay namnamin ninyo, ito po ay bulay-bulayan ninyo, ito po ay makikita ninyo sa Lucas 6. Ang title po nito ay Ang Mapalad at ang Aba. Maraming salamat po. God bless you all. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Araw-araw, ang Diyos po ay buhay. Dumulog lang po tayo sa Kanya, umiyak, at nakikita po ng ating Diyos ang ating puso. Yung genuine na pagtawag natin sa Kanya. God bless you all. I love you all, mga kapatid.